Hello mga ka-DJ, magandang araw naman po pala sa inyong lahat at eto meron tayong on-call service electrical. Tinawagan nga pala tayo ng ating customer at sabi may problema siya sa kanyang electrical. Ang problema niya nga pala ang taas daw masyado ng kanyang bill sa kuryente. Wala naman daw siyang masyadong gamit. Wala siyang rep, wala siyang aircon. At ang ilaw niya naka-solar pa. Ngayon pinuntahan natin siya para ito ma-check up. At isa-isa natin tinignan ang kanyang mga electrical system. Ngayon pumasok tayo sa loob ng bahay niya okay naman, na-check natin kahit yung mga outlet. Ngayon sinubukan kong i-check yung kanilang metro. At eto nakita ko medyo okay naman ang metro. Ngayon inisa-isa ko, binaybay ko yung wire. Wala ring mga naka-jumper sa kanila. Ngayon napapaisip tayo bakit ganun kataas ang kanyang bill ng kuryente. Ngayon nung binuksan ko itong box na to sinilip ko yung wire. At eto nakita ko na ang problema. Ang kanilang wire nga pala sunog na. Opo, eto sunog na. Para na rin sila ritong nagwe-welding. Ayan, makikita nyo po, sunog yung wire. Dahil sa katagalan na rin po ng wire nila sabi nga nila masyado na raw matagal yung kanilang wire. At eto, nakita natin nung ating sinilip at binaybay isa-isa nung ating chinek up na eto, makikita nyo, kitang-kita na yung pinakatanso niya sa loob at sunog na. Pati yung wire niya malutong na. So ayan, pag nagkataon iyan nabasa na ng nabasa at nagdikit na maaari na po itong masunog o mag-spark. At ito pagka medyo lumakas ang hangin nadikit yan sa yero maaari po yang masunog dahil masyado na malambot ang balat ng kanilang wire dahil sa sobra na rin daw pong tagal. So ngayon ito chinek up natin. Sa atin nga pala pre-check up pagka malapit lang dito sa Hagunoy dahil medyo malayo sila sa atin nasa bandang Bikutan na po sila Ngayon humingi lang po tayo sa kanila ng pang gasolina sa ating motor dahil hindi naman po tayo sumisingil ng medyo malaki. At ito check up lang naman po. Ngayon nag-ano lang po tayo kahit pang gasolina lang. At sa sa kabaitan ng ating customer pinamerienda pa tayo. At ito nga na-check up natin at ito nakita natin ang problema. Ngayon ang gagawin natin ililista natin isa-isa yung mga materyales na kakailanganin para maiayos o malaman natin kung bababa ang kanilang bill ng kuryente. At ayan, pansamantala dahil hindi pa nga nila, wala pa nga silang materyales ang pinagawa natin diyan kay Boss Michael pinataypan muna natin para maging ligtas o maging safe. So ayan, habang tinitape na ni Boss Michael diyan naglista tayo ng materyales na gagamitin para ma-estimate na rin nila kung magkano ang mauubos o magagastos nila sa materyales. At abangan nyo nga pala yung part 2 nito kung sakaling ipagawa na nila sa atin ito. Dahil ang balak natin gawin dyan i-rewiring natin yan. Papalitan na po natin yung wire. At lalagyan po natin siya ng PVC para may suporta po ang ating wire. Sana po hindi lang sila magpa-check up ng ganito. Sana ipagawa na rin nila. At sana sa atin din ipagawa. At eto na nga, nailista na natin yung materyales na kakailanganin nila. Ito nga pala, kasama na nga pala rito yung labor. Ipapakita ko na rin po sa inyo kung magkano ang singil ko pagka ganto. Ayan po ang ating labor, 2K po ang singil ko pagka ganto po sa labor. All in na po lahat yan, hindi po kasama ang materyales sa labor lang po. Ngayon inilista ko na rin po yung materyales na kakailanganin nila. Dahil magpapa-additional po sila ng outlet, medyo malapit lang naman. Ayan, naglista tayo ng 3.5 wire. Tapos ayan, 8.0 wire, 42 meters, PVC, elbow, molding, amco box, electrical tape at tugang outlet. Dalawang outlet nga pala yung i-additional nila dyan. So bukod sa pagpapalit ng wire mag-i-install pa tayo ng outlet nila tugang dun sa loob ng bahay. At so ayan, sana po abangan nyo ang part 2 ng aking video na ito. At para makita nyo kung paano ang gagawin natin diskarte, paano natin siya papalitan ng wire, at ano ang ating pang mga gagawin sa loob ng bahay nila.